Amanda! Napalingon ng dalaga sa paligid. Nasa isang madilim na bahagi siya ng Mount Balatukan. Ang mga malalaking punong kahoy na nilulumot na sa iilang taong pananatili sa lugar na iyon. Paano ako nakarating dito? Gulat na tanong ni Amanda sa sarili. Napapalinga ang dalaga sa paligid. May kakaiba talaga sa lugar na ito na hindi niya mawari kung ano. Basta malakas ang kanyang kutob na may hiwagang nakatago sa bundok na ito. Amanda! Naririnig na naman ni Amanda ang baritonong boses na pamilyar sa kanya, pero hindi niya alam kung kanino ang boses na yan. Halos mapatalon si Amanda sa kinatatayuan nang marinig ang boses na tinatawag ang pangalan niya. Bumilis ang pintig ng kanyang puso. Napahigpit din ang paghawak ni Amanda sa isang kahoy na ginawa niyang tungkod. Sino ka? Sinong nandyan? Pagtawag ni Amanda na hinahanap ang pinanggalingan ng boses na tumatawag sa pangalan niya. Nilalakasan na lamang ng dalaga ang kanyang loob para hanapin ang pinagmula ng boses na yon. Pero sa totoo lang, ay nais na niyang tumakbo pababa sa bundok na ito. Pero wala siyang narinig na tugon. Kanina pa siya palibot-libot sa tuktok ng Mount Balatukan, pero wala siyang nakikitang tao na posibleng tumawag sa pangalan niya. Siguro, guni-guni ko lang yon. Chill lang, Amanda. Chill lang tayo, okay? Kailangan mo nang bumaba sa bundok na ito. Paano ka bang nakarating dito? Anyang parang tangang kinakausap ang sarili sa kawalan para itaboy ang kabang nadarama niya. Nang nakarinig na naman siya ng kaluskos, kasunod noon ay ang muling pagtawag sa pangalan niya. Amanda, nandito ako. Napasinghap si Amanda. Ang katiting na tapang na natira sa kanyang pagkatao ay tuluyang naglaho. Napakabilis ng tibok ng kanyang puso habang palingalinga sa paligid at inihanda ang sarili sa pagtakbo. Nakadama ng kakaibang lamig si Amanda sa paligid. Kaya para alisin ang nadaramang kaba, ay sinimulan niyang kantahin ang kantang tinuro ng kanyang lola na si Lola Matilda. Isang kakaibang kanta na gustong-gustong inaawit ni Amanda. Sa tuwing inaawit niya ang awiting ito, ay gumagaan ang kanyang pagkaramdam. Napapapikit na lamang ang dalaga ng nakadama ng kaginhawaan. Nawala ang nadamang kaba dahil sa pagtawag ng pangalan niya at walang tao. Hanggang sa maya-maya lamang ay nakadama siya ulit ng kilabot. Nananayo ang mga balahibo niya sa kanyang batok nang bigla na lang nagliwanag ang buong paligid. Hanggang sa isang lalaki ang matikas na nakatayo sa harapan niya. Hindi maaninag ni Amanda ang mukha ng lalaki sapagkat ang liwanag na nasa paligid ay nakakasilaw. Kay tagal na kitang hinintay, Amanda. Nang lumingon ito ay isang nakakabulag na liwanag ang nagpasigaw kay Amanda. Kasunod noon ay nakita ni Amanda ang bumagsak na eroplano sa Mount Balatukan. Napakakapal ng hamog sa paligid at bigla niyang nakita ang amang si Alano. Itay! Napasigaw ang dalaga sa nakita. Kailangan niyang magising sa panaginip na ito. Kailangan niyang magising na. Hoy gising! Manda! Napakataas na ng araw. Hindi ka pa ba gigising? Hoy! Ang sarap pa ng panaginip ng babaeng ito. Amanda de Dios Lucero! Sigaw ni Ann ang matalik niyang kaibigan. Binuksan ni Ann ang bintana ng kwarto ni Amanda para pumasok ang maliwanag na araw. Mag-alas 8 na ng umaga ay mukhang sarap na sarap pa sa panaginip niya si Amanda.
Napapailing na lamang si Ann na binato ng unan ang kaibigan niya. Gulat na napabangon si Amanda. Bumungad sa kanya ang kaibigang si Ann na nakabusangot ang muka. Nanaginip na naman siya. Muli na naman niyang napanaginipan ng lalaki. Palagi niyang napanaginipan ng lalaking iyon. Simula pa man noon, pero kahit kailan ay hindi naaaninag ni Amanda ang mukha nito. At ang eroplanong bumagsak sa Mount Balatuca noon ay muli niyang nakita sa panaginip. Napakatagal na noon at nang araw na yun din ang mismong araw na nawala ang ama niya. Nagulat na lamang siya nang sinabi ng inang si Sylvia na patay na ang ama niya. 7 taon pa lamang noon si Amanda nang mangyari iyon. Sa ngayon kahit na lumipas na ang ilang taon, ay paresko pa rin sa alaala niya ang lahat. Bago umalis ang ama, ay mahigpit pa siyang niyakap at sinabing matagal pa sila bago magkita muli. Pinigil pa niya ang ama noon, subalit ngumiti lamang ito at sinabing, "Hindi natin hawak ang oras, anak ko." Kasama rin sa napapanaginipan niya ang misteryosong awit na lagi niyang naririnig na inaawit ng Lola Matilda niya sa panaginip. At ang misteryosong lalaki at ang misteryosong awit ng lola niya na ilang ulit na rin niyang napanaginipan ay naroon na naman at sa pagkakataong ito ay humarap na ito sa kanya. Pero nang dahil sa nakakasilaw na liwanag ay hindi niya nakita ang mukha ng lalaki. Sino ka ba talaga? Wala sa sariling tanong ni Amanda. Napatirik na lamang si Ann ng kanyang mga mata sa narinig. Ay, Amanda, tulog ka pa ba? Ako ito si Ann, ang dakila mong kaibigan. Gumising ka na riyan, kundi malalago tayo kay Sir Alaric. Late na naman tayo sa klase niya. Hiyaw ng kaibigan niyang si Ann. Ang buhay ay puno ng hiwaga at misteryo. At kung akala mo ay katang-isip lamang ang mga kababalaghan, ay nagkakamali ka. Sapagkat sa tuwing mananayo ang mga balahibo mo at nanlalamig ang ihip ng hangin, ay nariyan lang sila sa paligid. Sa tuwing nadaramang mong may nagmamasid sa iyo, ay naroon sila at tinatanaw ka. Hindi lamang iyong katang-isip. Hindi lamang tayo ang nagmamay-ari ng mundong ito, kundi may mga nilalang na iyong nararamdaman na nasa paligid mo at hindi natin nakikita. Kasama na natin sila simulat sa pulpaman ng daigdig. Mayroon lamang mga elementong bumabalanse sa bawat portal ng 2 daigdig, sapagkat ang mundo natin at ang kanilang mundo ay hindi pwedeng pagsamahin at pagkaisahin. At ito ang nangyari sa buhay ni Amanda, isang babaeng apo ng tanyag na babaylan sa kanilang lugar at tagapagbantay ng portal ng mga engkanto. Isang babaeng kalahating tao at kalahating engkantada. Nagpapasalin-salin sa kanilang lahi na bawat babae sa kanilang pamilya ay nagiging babaylan na tagapagbantay ng portal sa kabilang daigdig. At ang mga babaeng ito ay dumadaan sa matinding pagsubok sa buhay. Isang matinding pakikipagsapalaran sa ating mundo at sa makapangyarihang mundo ng mga engkanto. Ating tunghayan ang kwento sa buhay ni Amanda, isang babaeng may lahing babaylan at may lahing engkanto. Okay, class. Prepare everything para sa ating camping na gaganapin sa tuktok ng Mount Balatucan. At tandaan ang mga bawal at pwedeng gawin doon. Huwag tayong humiwalay sa grupo nang hindi mahihirapan ang tour guide. Bawal magsisigaw, bawal magingay. At higit sa lahat, bawal magkalat ng mga basura. Keep all your trusses in your bag. Naintindihan? Paalala ng kanilang guro sa forestry na si Alaric Diaz. Nag-aaral si Amanda bilang forestry student
dito sa kanilang bayan sa Claveria, isang malayong bayan na nasa bahagi ng Mindanao. Nasa ika-4 na taon na siya ng kolehiyo. Sa taong ito ay magtatapos na ang forestry student na si Amanda. Kinakabahan si Amanda nang malamang sa Mount Balatukan sila tutungo. Mahigpit na ibinili ng kanyang ina na hindi siya pwedeng tumuntong sa bundok na iyon. Sir, pwede bang hindi na lang ako sumama? Masama kasi ang pakiramdam ko eh. Pagdadahilan niya sa kanilang guro. Hindi sigurado ang dalagang si Amanda kung makakalusot siya sa guro nilang napaka-istrikto, pero sinubukan niya na lang. Baka naman bibigyan na lamang siya nito ng ibang project. Pag-aaralan kasi nila ang bawat endangered species na mga punong kahoy na nabubuhay sa bundok Balatukan. Maraming endangered species ng puno ang bundok na yon, kaya doon nila naisipang mag-camping. Hindi rin kalayuan ang bundok na iyon sa kanilang paaralan, kaya iwas malaking gastos din. It's up to you, Amara. Pero wala kang grades na makukuha sa activity na ito, which is napakahalaga sa mga forestry student, at hindi kita bibigyan ng special project or assignment. Wika ni Alaric na tinaasan siya ng kilay. Sabi na nga ba eh. Ani ng dalaga sa sarili habang naroon ng kaba sa dibdib. Hindi niya alam kung anong naghihintay sa kanya sa bundok na iyon kapag sasama siya sa camping. Napakagatlabi na lamang si Amanda habang ang katabing si Ann ay siniko siya. Huy, ano ka ba? Hindi pwedeng biruin si Sir Oy. Nakakaloka ka. Ibabagsak ka talaga niyan. Major subject natin ito, bakla. Pabulong na wika ni Ann. Habang si Sir Alaric naman ay nakadama ng disappointment sa estudyante niyang si Amanda. Isa si Amanda sa mga running for cum laude, kaya nakakapagtakang palalampasin ng dalaga ang camping na ito. Iniligpit na lamang ni Alaric ang mga gamit sa mesa. Napasulyap siya sa relos at napagdantong tapos na pala ang klase. Tumayo ang guro at nagpaalam sa mga estudyante niya. Bago lumabas ay muli niyang sinulyapan si Amanda. Hindi mo maiiwasan ng tadhana, Amanda, ani Alaric habang matiim na pinagmamasdan ang dalagang nakayuko. Napabuga na lamang ng hangin si Amanda. Sige po sir, sasama na lang po ako. Ani Amanda sa kanilang guro nang paalis na ito. Hinabol ito ni Amanda sa may pinto. Hindi pwedeng palampasin niya ang camping na ito. Malaki ang mawawala sa kanya. Bahala na, ani ng isipan ng dalaga. Nagulat na lamang siya nang sinalat ng gurong si Alaric ang noo niya. Wala ka namang lagnat. Just bring your medicine with you and stay beside me kapag nasa bundok na tayo. Just in case na muling sasama ang pakiramdam mo. Copy? Diretsa ang wika nito kay Amanda. Umabog ang puso ni Amanda nang magpang-abot ang mga mata nilang dalawa ng binatang guro niya. Makapal na ang mukha niya. Bahala na pero ibang nakikita ni Amanda sa mga mata ni Alaric. May pag-aalala. Gusto tuloy ng dalagang batukan ng sarili. Yes sir, copy po. Bulalas naman ni Amanda. Nababilis na iniwas ang tingin sa mga mata ng guro. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa labi ng binatang guro nila. Halos nahigit ni Amanda ang paghinga sa ngiting iyon ni Sir Alaric. Napakagwapo ng guro nila. At isa si Amanda sa mga lihim na humahanga at pumapantasya rito. Isang matangkad na lalaki na may magandang pangangatawan ang binatang guro nila. May maninipis at mapupulang labi. Matangos ang ilong, makapal ang kilay, at perpekto ang hugis na tila ba sinadyang iguhit.
Ang mga mata nitong singkit na may kulay amber ay nakakaakit ding tignan. Mukha nga itong foreigner. Dumagdag pa ang kulay ng buhok nitong tila baka kulay ng gintong araw sa umaga. Foreigner daw kasi ang ama ni Sir Alaric Diaz. Sabi pa ng mga marites niyang kaklase. Close your mouth, darling. Baka pasukan niya ng langaw. Wala na si Sir. Bulong sa kanya ni Ann. Hindi kasi niya mapigil mapatulala habang nakatitig sa lumalayong matikas na guro nila ng forestry. Panira talaga ng moment ito ang pilya niyang kaibigan na ang mga mata ay nanunodyo sa kanya. Kinagabihan ay inahanda na ni Amara ang mga dadalhin. Ito ang unang pagkakataon na tumungtong siya sa Mount Balatukan dahil mahigpit na binili ng kanyang ina na hindi siya pwedeng pumunta sa bundok na iyon. Ani pa ng kanyang ina ay may sumpa ang bundok na iyon sa pamilya nila. Hindi maintindihan ni Amanda ang ibig sabihin ng kanyang ina at mukhang mapipilitan pa yata siyang suwayin ang kagustuhan ng ina nang dahil sa gagawin nilang pag-aaral sa mga iba't ibang puno na naroroon sa kabundukang iyon. Hindi na rin nagpaalam si Amanda sa ina dahil tiyak na hindi siya nito papayagan. Matagal na ring isang malaking katanungan sa buhay ni Amanda kung ano ang meron sa bundok na iyon. Laging laman ng panaginip niya ang bundok na iyon. Ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin nasasagot ang lahat ng katanungan niya. Hindi rin naman sinasabi ng ina niya kung anong meron sa Mount Balatukan, kung bakit hindi siya pwedeng tumuntong sa lugar na iyon. Ayaw na raw ng inang magkaroon ng anumang kaugnayan sa bundok na iyon. Nais malaman ni Amanda kung anong kaugnayan niya sa mahiwagang bundok na iyon. Kung may kaugnayan ba ang lalaking napapanaginipan niya, ang bundok Balatukan at ang awit na hindi mawawala sa kanyang isipan. Itinuro na ng lola niya sa kanya ang awiting iyon noong kabataan niya. 12 taon siya nang magsimulang mapanaginipan ang awiting iyon, ang bundok at ang lalaki. Matapos mamatay ang kanyang lola Matilda, dala na rin ang katandaan nito. 7:00 na ng gabi nang makadama ng gutom si Amanda. Tapos na naman sana siyang kumain kaninang 6:00 ng gabi. Napapailing na lamang ang dalagang sinipat ang kanin na wala ng ulam. Napapangiti na lamang siyang bumili ng barbecue sa may kanto. Bukas pa naman iyon dahil maaga pa naman ang gabi. Mabilis na kumuha ng jacket si Amanda at ipinatong sa suot na sleeveless at lumabas ng kwarto para bumili ng barbecue. Sinulyapan niya ang kwarto ng kaibigang si Ann. Ngunit isang himala yata ang nangyaring tulog na ito ng napakaaga. Napagod yata ang kaibigan niya kanina habang naglilibot sila sa mall para mamili ng kakailanganin nila sa camping. Manang, 5 isaw po at isang pakpak naman. Anya sa tendera ng barbecue. Sabay abot dito ng bayad. Nakadama ng pagbabago si Amara sa paligid. Biglang lumamig ang hangin at paglingon niya ay naroon si Ravino. Isang mag-aaral din sa kanilang paaralan. Kinaiinisan ito ng dalaga dahil sa kakulitan nito sa panliligaw sa kanya. Kababata niya rin ito pero may kakaiba kay Ravino nitong mga nakaraan na hindi niya maipaliwanag. Napapalawak naman ang ngiti ni Ravino nang makita si Amanda na nagpapaluto ng barbecue sa tapat ng basketball court na nilalaroan nila ng mga kaibigan niya. Hindi napigilan ng binata ang lapitan ng dalagang napupusuan. "Ay, milagro at ikaw lang mag-isa. Nasaan pala si Ann?" tanong nito. Isang tipid ng ngiti lamang ang iginanti ni Amanda sa lalaki. "Tulog na," sagot naman niya. Bahagya bang lumapit sa kanya si Ravino. Napaatras naman si Amanda.
May camping raw ang mga forest resto din sa Mount Balatukan. Sasama ka ba? Tanong nito. Siyempre sasama. Ano naman ang paki mo? Gusto niyang isagot kay Ravino. Pero sinarili na lamang ni Amanda. Ayaw niyang magmukhang bastos. Oo. Kailangan para sa grades namin. Anya. Nakita niya ang saya sa mga mata ni Ravino na hindi niya maipaliwanag kung bakit. Amanda, good luck sa camping niyo bukas. Natigilan si Amanda sa sinabi ng lalaki na ngayon ay hinawakan ang mga kamay niya. Mabilis na binawi iyon ni Amanda sabay layo sa binata. Inirapan niya ito. Kung makatitig naman sa kanya si Ravino, ay tila siya ay yelong natutunaw. Ano bang problema mo? Lumayo ka nga doon. Asik ni Amanda. Nagpapasalamat na lamang si Amanda nang sa wakas ay naluto na rin ang barbecue na inorder niya. Makakalayo na siya sa lalaking ito. Ngunit, nagulat na lamang siya nang sinundan siya ni Ravino at hinarang nang makarating sila sa unahan. Hinablot ni Ravino ang palapulsuhan ng dalaga. Gusto mong samahan kita bukas? Sabay hablot sa kamay niya. Mabilis namang binawi ni Amanda ang mga kamay. Ano bang nakain mo, Ravino? Tigil-tigilan mo ko ha. Isusumbong kita kay inay. Singhal niya sa binata na nakangisi. Ikaw ang problema dahil sobrang ganda mo eh. Nitong sinipat ang mukha ng dalaga at mas lumapit pa sa kanya. Kinakabahan si Amanda nang tila sa paningin niya ay nagbago ang mukha ni Ravino. Tumulis ang mukha nito at nagkulay ginto ang mga matang nakatitig sa kanyang tila nag-aapoy. Nagulat na lamang siya nang may humablot sa katawan nito at itinulak si Ravino palayo kay Amanda. Si Alaric, ang kanilang guro. Sir? Napahingal na wika ni Amanda. Takot na takot siyang nakatitig kay Ravino na bumalik na sa dati ang muka. Pero hindi siya maaaring magkamali sa nakikita kanina. Nagbago nga ang mukha ni Ravino noong naggalit sa kanya. Napatingala siya sa matangkad na si Sir Alaric habang hawak nito ang mga kamay niya. Okay ka lang? Tanong nitong may pag-aalala sa mga mata. Tumangaw-tangaw naman si Amanda na inayos ang jacket na bahagyang bumukas ang zipper. Anong problema mo, Ravino? Tanong ni Sir Alaric sa isang estudyanteng nangharas kay Amanda. Hindi nakaligtas sa mga mata ni Alaric kanina ang pagbabagong anyo ni Ravino. Sinabi na nga ba niyang narito lamang sa mundo ng mga tao si Icaros na nasa katawan ito ni Ravino. At humalo pa ito sa mga estudyante sa paaralang ito. Kilalang kilala ni Alaric si Icaros, ang salaring hinahanap ng mga mandirigmang banwaanon ng matagal-tagal ng panahon. At tama nga siya. Narito lamang ito sa daigdig ng mga tao. Naghihintay kung kailan magigising ang babayla na magbubukas ng portal ng kanilang daigdig. At habang hindi pa niya nahuhuli si Icaros, ay hindi rin magwawakas ang misyon ni Alaric sa mundo ng mga tao. Nag-uusap lang kami ni Amanda. Wala kaming problema, sir. Nakangiting sagot ni Ravino na akmang lalapitan na naman si Amanda. Subalit mabilis na nagtago si Amanda sa likuran ni Sir Alaric. Sir, huwag mo kong iwan. Nakakatakot si Ravino. Nanginginig na wika ni Amanda. Hindi mawaglit sa isipan niya kanina ang nakakatakot na mukha ni Ravino. Hindi pa bumukas ang kapangyarihan niya bilang susunod na babaylan. Pero ramdam niyang hindi si Ravino ang kaharap niya kundi isang engkantado. Napatawa na lamang ng pagak si Ravino. Isusumbong kita kay Inay Selvia.
na nagbo-boyfriend ka na. Ni Ravino na tumalikod na para iwanan ang dalawang nakangisi. Nagpupuyos ang kalooban ni Ravino na umalis na lamang. Pero hindi papayagan ni Ravino na makarating sa Mount Balatukan si Amanda nang wala siya. Dapat ay naroon siya para mas mapadali ang mga plano niya. Pinasok ni Ikaros ang katawan ng binatang ito para mapalapit sa pamilya ng mga babaylan. Hindi pa natapos ni Ikaros ang misyon niya sa mundong ito, ang makuha ang makapangyarihang hiyas na bato ng portal. Tinakasan ni Ikaros ang napakalaking kasalanang nagawa niya sa daigdig nila at pumarito sa daigdig ng mga tao para magtago. Alam niyang sinundan siya rito sa isa sa mga mandirigmang banwaanon, pero hindi niya ba ito nakasagupa dito sa daigdig. Sa tuwing kabilugan ng buwan ay kailangan niyang pumaroon sa Mount Balatukan para kumuha ng enerhiya sa bundok para patuloy na mabubuhay sa mundo ng mga tao. Kailangan niya ang babaylan para buksan ang portal. At kapag mapapasa kanya na ang hiyas na bato ng kanilang portal, ay makakamit na niya ang buhay na walang hanggan sa daigdig ng mga tao. Titingalahin siya ng lahat, pati pa ng mga namamahala rito sa daigdig ng mga tao. Samantalang hinatid naman ni Alaric si Amanda sa kanyang boarding house. Okay ka na ba? Tanong nitong may pag-aalala na naman sa mga mata. Opo, sir. Sa totoo niyan, kababata ko po si Ravino. Kaya lang nakakapagtaka ang mga kinikilos niya nitong nakaraan. Natatakot ako sa kanya. Tumango-tango naman si Alaric, sabay gagap na mga kamay niya. Bumilis ang tibok ng kanyang puso nang hawakan din ni Alaric ang kanyang pisngi gamit ang isang kamay para magpantay ang mga mata nila. Listen, Amanda, walang mangyayari sa iyo. Hindi kita pababayaan at narito lamang ako sa tabi mo, Amanda. Uwi ka ni Alaric. Nagmistulang musika sa pandinig ni Amanda ang boses na iyon ni Alaric na nangangakong walang mangyayaring masama sa kanya. Natatakot ka rin bang pumunta sa bundok na yon? Seryosong tanong ni Alaric sa dalaga. Napapailing naman si Amanda. Hindi siya kailanman nakadama ng takot sa bundok na yon at matagal na niyang nais na pumunta sa lugar na yon. Ayaw lamang niyang magalit ang ina Sylvia niya sa kanya. Mahigpit kasing bilin nito sa kanya na bawal siyang pumunta sa Mount Balatukan. Naiintindihan niyang nasasaktan ng ina dahil sa bundok na iyon, biglang naglaho ang ama niya at hindi na ito natagpuan pa. Pero napakalakas ng koneksyon niya sa bundok na iyon at habang tumatagal ay mas lalo lamang tila ba may humihila sa kanya papunta sa Mount Balatukan. Hindi ako natatakot sa bundok na iyon, sir. Nais kong pumunta sa bundok na yun, pero ayaw kong suwayin ang kagustuhan ni inay. Anyang nakatitig pa rin sa mga mata ni Alaric. Hindi kita pababayaan. And I have an idea para makakasama ka talaga sa akin sa bundok Balatukan. Nitong kitang-kita ang pangingislap ng mga mata. Takang-taka si Amanda nang sinabihan siya ni Alaric ng magbihis. May pupuntahan raw sila. Habang nakasakay silang dalawa sa motorsiklo ni Alaric, ay kinakabahan si Amanda. Kaya naman nawala ang gutom niya. Mukhang uuwi yata sila sa bahay ng magulang niyang nasa Karatig Bayan ng Tipulohon. At tama nga siya, dahil saktong huminto talaga sila sa mismong malaking bahay ni na Amanda. Nagtataka siya, bakit alam ng sir nila ang bahay na yon? Sir, hindi ako papayagan ni inay. Tatakas nga lang ako, diba? Hindi makapaniwala si Amanda
na dinala talaga siya ng advisor niya sa pamamahay nila. Nagulat pa siya nang tinanggal ni Alaric ang helmet na suot niya at hinawakan nito ang mga kamay niya. Napakamaaliwalas ng ngiti nito na tila ba sinasabing, "Ako ang bahala sa iyo." Isang matamis na ngiti lamang ang iginawad sa kanya ni Alaric. "Magtiwala ka lang sa akin, Amanda. Kailangan mong magtiwala sa akin." Nitong pinindot ang doorbell ng bahay nila. Bumungad ang mukha ng kanyang inang si Sylvia na nagtataka. Kaagad namang nagmano si Amanda sa ina. Nakapagtatakang nagmano rin si Alaric sa kanyang ina. "Magandang gabi po, Ma'am Sylvia. Ako po si Alaric, ang advisor ni Amanda." Pagpapakilala pa ni Alaric sa kanyang ina. Sandaling natigilan si Sylvia habang nakatitig kay Alaric. Kilala niya ang lalaking ito. Akmang kukunin na niya ang kanyang kamay dahil nakakahiyang hawak pa rin ito ni Sir Alaric sa harapan ng kanyang ina nang magsalita si Sylvia. "Maganda ka nang maiinom ng bisita natin, Amanda," utos ni Inay Sylvia. Kaagad namang tumungo si Amanda sa kusina pero nag-aalangan at nag-aalala kung anong sasabihin ni Alaric Diaz sa kanyang ina. Sinabi kisa nitong may mahalaga itong sadya kaya naparito. Kinakabahan na lamang si Amanda na tumungo sa kusina at nag-blend ng prutas para gawing Diyos. Samantalang sa sala ng pamamahay ni Sylvia, "Alaric, ikaw ang mandirigmang banwaanon na naghahanap kay Ikaros, tama?" Hindi makapaniwalang tanong ni Sylvia kay Alaric. Tumangaw-tangaw ang lalaki. "Oo, Sylvia. Ako nga. Hindi ako babalik sa aming mundo hanggat hindi ko mapaparusahan si Ikaros." Tinutukoy ni Alaric ang mandirigmang engkantadong panuway na nagtaksil noon sa kanilang kaharian. Ninais nitong kunin ang hiyas ng portal para sa isang walang hanggang kapangyarihan na mapapasa kanya sa parehong mundo ng mga tao at engkanto. At ito na ang tamang oras na malalaman ni Amanda ang tungkol sa pagkatao niya. Wika ni Alaric. Nanlumong napapaupo na lamang si Sylvia sa sofa. Nangihina ang mga tuhod niyang napapatingala sa matangkad na banwaanon. Paulit-ulit na lamang ba ang kasaysayang ito sa pamilya niya? Wala na ba talagang makakaligtas sa kapalaran nila maging ang anak na si Amanda ay magiging babaylan? Natatakot siya para sa anak dahil kay Ikaros. Kapag makuha ni Ikaros ang hiyas, ay maaari iyong ikapapahamak ng babaylan na magbabantay ng portal. At si Amanda iyon, ang kanyang anak. Nilalayo niya si Amanda sa kapalaran nitong susunod na babaylan ng kanilang lahi. Dahil sa banta ni Ikaros na papatayin ang mga babaylan kapag makuha nito ang hiyas. Kaya hindi pwedeng bubuksan ni Amanda ang portal ng basta-basta. Nalalapit na ang pagsapit ng asul na buwan, Sylvia. At kusang magbubukas ang portal sa araw na yan. Bulalas ni Alaric. "Ngunit, hindi pa handa si Amanda, Alaric. At natatakot ako sa pwedeng gawin ni Ikaros," sagot ni Sylvia na puno ng pag-aalala. Gustong maiyak ni Sylvia. Hindi niya mapipigilang mag-aalala sa kanyang anak. Isang kapalarang nasa guhit na ng kanilang mga buhay. Simulat sa pool, noon pa man, ay kailangan nitong harapin. Akong bahala kay Amanda, Ma'am Sylvia. Ipapangako kong babantayan ko ang anak mo. Nakangiting wika ni Alaric na inilahad ang kamay sa asawa ng kanilang hari. At nang pagkabalik na ni Amanda sa sofa, nag-iba ang kanilang topiko.
Nagpaalam si Amanda sa inang si Sylvia na sasama sa camping na gaganapin sa Mount Balatukan. Walang nagawa si Sylvia sa pagkakataong ito. Mukhang hindi na yata niya mapipigilan ang nakatakda. At kailangan niyang ikatiwala kay Alaric ang buhay ng anak. Napakasaya ni Amanda ng gabing iyon matapos ihatid ni Sir Alaric sa boarding house niya. Salamat Sir Alaric. Pumayag din si Inay Sylvia na sasama ako sa camping. Pasasalamat niya sa guro matapos siyang ihatid sa boarding house niya. Isang simpatikong ngiti ang sumilay sa mga labi ni Alaric na tinapik ang balikat ng dalaga. So, wala ka ng rason para hindi ka makakasama bukas dahil pumayag na ang Inay Sylvia mo. Oo sir, hindi talaga ako makapaniwalang napapayag mo si Inay. Basayang bulalas niyang hindi magawang alisin ang mga mata sa gwapong mukha ng kanilang guro. So, prepare your things para bukas, okay? 8:00 ang alis natin, Amanda. Ani Alaric. Natigilan naman si Amanda nang tawagin siya ni Alaric sa pangalang iyon. Parang kay sarap pakinggan ang may lambing na boses ni Alaric na tumawag sa pangalan niya. Good night, Amanda. Kailangan mong magpahinga. Bulalas ni Alaric na tinapik ang balikat niya at akmang aalis na ito. Sandali, Sir Alaric. Pagpipigil niya sa kanilang guro. Ngunit natigilan din si Amanda. Dahil wala naman siyang kahit na anong mahagilap na salitang sasabihin sana kay Alaric nang lumingon ito. Mas lalo lamang siyang tila ipinako sa kinatatayuan. Parang may kung anong bumubundol na kaba sa kanyang puso sa paglingon ng binata. Ngumiti ng matamis si Alaric na bumalik. Nagulat na lamang si Amanda nang pinatakan siya ng guro nila ng halik sa noo. Good night, Amanda. Napakagatlabi na lamang si Amanda habang tinatanaw ang lalaking papalayo at umangka sa motorsiklo nito. Para siyang nasaniba ng kitikiti sa katawan matapos halikan ni Alaric sa noo. Sobrang nadaramang kilig niya. Napatakbo si Amanda sa loob ng kanyang kwarto. Nais niyang sumigaw sa tuwa habang pagulong-gulong sa kama niya. Hindi nawawala sa isipan niya ang nangyari ngayong gabi. Kaya tagal na niyang hinahangaan si Sir Alaric at ang halik na yon sa noo niya ay tila ba nakakapagpabigay sa kanya ng 1,000 tuwa sa puso. Kinabukasan ay maaga pa lang ay naghahanda na si Amanda. Kasama ang kaibigang si Ann ay lumabas na sila ng bahay para tumungo sa eskol. Ihahatid sila ng school bus papunta sa paanan ng Mount Balatukan. Ngunit bago pa sila makasakay ng tricycle, ay huminto na sa harapan nila ang sasakyan ni Ravino. Amara, hindi ka pwedeng pumunta doon mag-isa. Sasamahan kita. Tinawagan ko na si Tita Sylvia kagabi at nais niyang samahan kita. Ni Ravino. Kaagad nakita ni Amanda ang kasinungalingan ni Ravino. Hindi ito tumawag sa kanyang ina kagabi. Napangiti na lamang si Amanda sa kababata. Pinayagan na ako ni Inay kagabi, Ravino. Umuwi kaya ako? Bumaba si Ravino sa sasakyan at hinablot ang kanyang backpack. Ngunit may biglang lalaking biglang dumating na mabilis sa mga kilos para pigilan si Ravino sa ginagawa nito. Gulat na gulat sila nang makita si Sir Alaric na dinanggal ang mga kamay ni Ravino sa pagkakahawak sa gamit ni Amanda. Sir Alaric? Halos magkasabay na bulalas nila ni Ann. Hindi papayag si Inay Sylvia na tumapak ka sa bundok Balatukan, Amanda. Alam mong mahigpit na bilin niya ni Inay Sylvia sa'yo at ako ang inatasan niyang bantayan ka para hindi ka makapunta sa bundok na yon. Ayaw ni Inay na masaktan ka dahil sa bundok na yon
doon namatay ang iyong itay. Pero sasamahan kita. Huwag kang mag-alala. Pagpupumilit na wika ni Ravino. Pumayag na nga ang ina ni Amanda. Dahil nagpaalam na ako sa kanya kagabi na isasama ko si Amanda sa bundok. Mabilis na sagot ni Alaric kay Ravino. Nagkasukatan ng tingin ang dalawang lalaki na walang gustong magpatalo. Kung nakakamatay ang mga tingin, siguro isa na sa dalawang ito ang bumagsak dahil sa talim ng tinginan ng dalawang lalaki. Ravino, naintindihan ko ang gusto mo. Pero tama si Sir. Nagpaalam na ako kay inay kagabi at pumayag na siya na sasama ako sa camping. Sinamahan ako ni Sir Alaric kagabi. Paliwanag niya sa kapitbahay niyang si Ravino. Walang nagawa si Ravino para makasama kay Amanda sa pagtungo sa bundok Balatukan. Hindi niya alam kung paanong kinumbinsi ng gurong si Alaric si Inay Sylvia para payagan si Amanda na tumungo sa bundok. Pero napangisi naman si Ravino sa kabilang banda. Pwede naman siyang sumunod doon. Ito na ang pagkakataon niya bago pa sasapit ang kabilugan ng asul na buwan. Ginaya naman ni Alaric sina Amanda at Ann sa motorsiklo niya. Mag-tricycle na lamang kami, Sir. Hindi kami magkasya sa motor mo eh. Nakangiting wika ni Amanda. Ngunit hinawakan ni Alaric ang mga kamay ng dalaga. Sumakay ka na kung ayaw mong guguluhin ka pa ni Ravino. Ann, ikaw na lang ang sumakay sa tricycle. Utos ni Alaric kay Ann na kaagad namang tumalima sa utos ng kanilang guro. Kinurot pa siya ng maliit ni Ann sa baywang niya bago siya ginindatan at nagpaalam na sa kanya. Halata ang panunodyo sa mga mata ng kanyang kaibigan. Usap tayo mamaya ha. Kailangan mong magpaliwanag sa akin mamaya. Wika ni Ann na nakangiting kumaway sa kanya. Inabot naman sa kanya ni Alaric ang ekstrang helmet ng lalaki. Tara na. Nahihiya si Amanda sa kanilang advisor, lalo na baka makikita sila ng ibang kaklase niyang babae. Marami pa naman ang mga kaklase niyang may lihim na pagkagusto sa kanilang guro. Pero kinikilig siya sa ginagawa ng guro niyang ito. Hindi niya maipaliwanag kung bakit bigla itong naging malapit sa kanya. Idagdag pa ang pagiging mabait nito sa kanya. Akala nga niya ay sobrang sungit nito. Gayong halos sa buong klase nila ay napaka-istrikto ni Alaric. Ang iba niyang kaklase ay nahihiya o natatakot na kausapin ang kanilang guro. Pero kapag si Amanda ang kausap nito, ay naroon ang magaan ang mukha ni Alaric. At may kakaibang saya na idinulot iyon sa puso ni Amanda. Nawawala ang kabang nadarama niya sa pagbunta sa Mount Balatukan dahil nasa tabi niya si Alaric. Dumiretso na sila sa paanan ng bundok Balatukan. May dinaanan pa sila ni Alaric sa isang grocery para mamili ng mga personal na gamit. Pagdating nila sa paanan ng bundok, ay naroon na ang mga kaklase nila at ibang estudyante na kasama sa camping. Marami-rami din naman sila at hindi nakakaligtas kay Amanda ang mga naiinggit na tingin ng kanyang mga kaklase. Nang makita siyang bumaba sa motorsiklo ng kanilang guro, si Alaric pa mismo ang nagtanggal ng helmet niya kasi hindi niya kabisado. Mabigat ba yung dala mong bag? Tanong ni Alaric sa kanya. Nakangiti si Amanda lalo na nung makita si Ann na papalapit sa kanila ni Alaric. Hindi naman po, sir. Kaya ko naman ang bag ko. Sagot niya na nahihiya. Matapos gumawa ng iilang ritual ang pinuno ng mga katutubo, ay naghanda ng lahat para umakyat sa bundok Balatukan. Binigyan sila ng instruksyon ni Sir Alaric at may kasamahan din silang mga tour guide.
na mga katutubo ding nagbabantay sa bundok balatukan. Stay beside me at huwag kang lumayo sa akin ha. Bulong ni Alaric sa kanya na nasa tabi niya. Tumango na lamang si Amanda. Napayuko siya nang mag-iinit ang kanyang pisngi nang dahil sa sinabi ni Alaric sa kanya. Humawak naman si Ann sa mga kamay niya na nasa kabilang tabi niya. Ang mga mata nito ay nanunudyo pa rin. Day, bigla kayong naging close ni Sir. Nakatulog lang akong maaga kagabi pagising ko ay naging extra caring na si Sir Alaric sa'yo. Nakangiting pabulong na wika ni Ann. Pinandilata naman ito ni Amanda. Nahihiya talaga siya sa biglang special treatment ni Sir Alaric sa kanya. Pero dati pa man talaga ay mabait na sa kanya si Sir Alaric. Habang naglalakad sila paakyat ng bundok, ay kinabahan naman si Amanda. Lalo na kapag naaalala niya ang ilang beses niya ng panaginip sa Mount Balatukan, kahit na hindi pa man siya nakatungtong sa lugar na ito. Habang nagtuturo naman ng isang expert sa forestry, habang naglalakad sila, bawat may edad na punong nadadaanan nila ay pinakilala nito ang scientific name at mga katangian ng puno. Minsan kapag medyo kailangan ng umakyat ng mataas na bahagi, naroon si Alaric para alalayan siya. Hindi naman niya ito magawang tanggihan. Paminsan-minsan pa ay hinahawakan nito ng pasimple ang mga kamay niya na mas lalo lamang nagpadagdag ng kaba sa puso ni Amanda. Baka na mamawis ka na. Pwede naman tayong magpahinga saglit. Ni Alaric na nasa likuran niya. Hindi pa naman pagod si Amanda, kaya umiling-iling siya sa kanilang guro. Malayo-layo pa ang stop point nila, kaya hindi sila pwedeng huminto at baka maiwan sila ng mga kasamahan. Habang si Ann naman ay panay panunodyo sa kaibigan, nang mapansin na ang extra sweet treatment ni Sir Alaric kay Amanda, ay dumistansya na siya para bigyan ng space sa Alaric at Amanda na makapag-usap. Nahahalata na ni Ann ang mga tingin ni Alaric sa kaibigan. Inakala niya kasi noong una ay guni-guni niya lamang iyon na may gusto ang guro nila kay Amanda. Ilang beses na kasi niya itong nahuling nakatitig kay Amanda. Pero sa ngayon ay napatunayan na ni Ann sa sarili na may kakaiba nga sa mga tingin ni Sir Alaric sa kaibigan niya. Tanghali na nang makarating sila sa gitna ng kabundukan. Masyadong malamig ang lugar na yon. Lalo pang naging mas makapal ang mga puno habang papaakyat pa sila sa tuktok ng bundok. Malalaki rin kasi ang mga nilulumot na punong kahoy, kaya nagbibigay iyon ng mas malamig na kapaligiran. Mas mahamog pa lalo noong nakatawid na sila sa ilog na mula sa crater ng Mount Balatukan. Habang papalapit na sila sa tuktok, ay mas lalo pang naging makapal ang mga ulap ng hamog sa paligid. Manilim-dilim ang bahaging iyon at nagbibigay ng kakaibang pakiramdam kay Amanda. Pero nawawala ang nadarama niyang kaba at ang namumuong takot sa puso niya sa tuwing nararamdaman niya ang pasimpleng pagkakahawak ni Alaric sa kanyang mga kamay. At habang tumatagal, ay pakiramdam niya ay nasasanay na siya sa ginagawa nito. Gusto rin ng puso ng dalaga ang paglalapit nila ng guro niya. Nilalamig ka ba? Nag-aalalang tanong ni Alaric sa kanya. Tumango naman si Amanda dahil yun ang totoo. Nabigla na lamang siya nang pinigil siya ni Alaric at isinuot sa kanya ang hood ng kanyang jacket. Maingat na ibinigkis pa nito ang tali ng jacket niya. Napapangiti na lamang siya ng isang matamis na ngiti din ang namatawi sa mga labi ni Alaric, sabay halik sa mga kamay niya. Hindi naman din sila nakikita ng ibang mga kaklase niya at mga estudyante.
dahil nasa likuran sila. Silang dalawa ni Alaric ang nasa pinakahuling linya. Hindi na pinakawalan pa ni Alaric ang mga kamay niya at hinawakan na ito ng kanilang guro. Amanda, naniniwala ka bang laging laman ng panaginip ko ang lugar na ito? At sa panaginip na yon ay ikaw ang kasama ko sa lugar na ito. Mukhang ang tadhana na mismo ang gumawa ng paraan para mapalapit tayo sa isa't isa. Wika ni Alaric sa malumanay na boses. Biglang pagsalakay ng kaba sa dibdib ni Amanda sa sinabi ni Alaric. Paanong nanaginip din ito? Kagaya ba ng panaginip niya ang mga panaginip ni Alaric? Isang panaginip na maraming nakatagong hiwaga. At ang hiwaga na ito ang nais tuklasin ni Amanda sa lugar na ito. Binibiro mo ba ako, sir? Seryosong tanong niya sa kanyang guro. Isang matamis na ngiti lamang ang isinukli sa kanya ni Alaric. Sabay pisil ng matangos niyang ilong na ikinagulat ni Amanda. Hindi kita binibiro at matagal na kitang gusto, Amanda. Matagal na. Simula nang magiging laman ka ng mga panaginip ko. Napahigit ng malalim na hininga si Amanda. Aatakihin na yata siya sa puso nang wala sa oras sa pagtatapat na ginawa ni Alaric. Hapon na nang dumating na sila sa tuktok ng Mount Balatukan. Kaagad silang naganda ng kanilang mga tent para sa kanilang masisilungan. Pagod na pagod ang katawan ni Amanda nang makarating sila sa tuktok. Tinulungan pa siya ni Alaric na itayo ang kanilang tent niyan. Sa tabi ng kanilang tent lang din ito nagtayo ng sariling tent at tinupad ni Alaric ang pangako nitong hindi aalis sa kanyang tabi at naroon lamang palagi para sa kanya. Matapos ang hapunan ay pagod na pagod ang kanilang mga katawan. Halos lahat ng kaklase niya ay nagpahinga na sa loob ng tent nila habang si Amanda ay heto na rin sa tabi ni Ann at pabiling-biling sa higaan. Hindi siya mapalagay, kaya naman napabangon na lamang ang dalaga. Kanina pa siya nakaupo sa loob ng tent na hindi maipaliwanag ang nadarama. Nais niyang lumabas ng tent. May kung anong nasa puso niya ang nais galugarin ang bundok. Pero naroon din naman ang takot sa kanya. Mahigpit na ibinilin sa kanila ng mga tour guide na bawal ang maglibot sa bundok ng mag-isa. Ninais ni Amanda na tuklasin ang hiwagang nakabalot sa kanyang mga panaginip. Nais niyang malaman kung ano ang kaugnayan ng bundok na ito sa mga panaginip niyang paulit-ulit simula pa man noon hanggang ngayon. Isang panaginip na sa tingin ni Amanda ay may malaking bahagi sa kanyang buhay. Hindi na malaya ng dalaga kung iilang minuto siyang nakaupo. Pero maya-maya lang ay narinig na niya ang pagtawag sa kanyang pangalan. Ang pamilyar na boses na iyon ay kilalang kilala niya. Ang lalaking nagpapakita sa kanyang panaginip. Amanda. Muling pagtawag sa pangalan ni Amanda. Kaya napagpasya ng dalaga na lumabas sa tent nila ng kaibigang si Ann. Napakatahimik na ang paligid. Tulog na ang lahat ng mga kaklase niya, pati na rin ang kanilang mga tour guides. Kinakabahan si Amanda habang bitbit ang flashlight at hinanap ang pinagmula ng boses. Napakamaliwanag din naman ng buwan, kaya nakikita ni Amanda ang mga tinatapakan niya. Nakapagtataka pang parang may sariling isipa ng mga paa na naglalakad papuntang kalagitnaan ng bundok Balatukan. Papunta ng crater. Sa lugar kung saan ay napakakapal ng mga kahoy. Sobrang dilim ng bahaging iyon. Ngunit hindi man lamang nakadama ng takot ang dalaga. Ang nadarama niya sa ngayon ay ang kuryosidad sa isang bagay na kay tagal na niyang nais matuklasan. At habang patuloy ang paglalakad niya,
ay napatigil na lamang si Amanda at huminto sa isang napakalaking bato na nasa harapan niya. Nasa crater na siya ng bundok balatukan. Sino yan? Sino ka? At bakit mo ko tinatawag? Pagtatanong niya nang may makitang bulto ng taong nakatalikod sa kanya na nakaharap sa malaking bato. Ito ang lalaki sa panaginip niya. Sa pag-ihip ng malamig na hangin ay nadarama ni Amanda ang kakaibang pwersa na nasa paligid niya. Hindi niya alam kung anong mayroon doon. Matagal ko nang hinihintay ang pagdating mo rito sa ating mundo, Amanda. Wika ng lalaking nakatalikod. Anong kailangan mo sa akin? Pagtatanong ng dalaga. Ngunit tila siya ipinako sa kanyang kinatatayuan nang lumingon ang lalaking nakatalikod sa kanya. Itay? Hindi makapaniwalang bulalas ni Amanda. Matagal nang patay ang kanyang ama, sabi ni Inay Sylvia. Bigla itong nawala sa Mount Balatukan at hindi na nakabalik sa kanila kailanman. Muli pang kinusot-kusot ng dalaga ang mga mata para siguraduhin gising siya at hindi siya nananaginip lamang. Pero totoong gising siya sa ngayon at hindi siya tulog. Paanong nangyari na buhay ang kanyang ama at hindi man lamang ito tumatanda? Hindi kasi itay, di ba? Nililinlang mo lang ako. Ani pa ni Amanda. Ako ito, ang iyong ama. At hindi ako makakabalik sa inyo hanggat hindi mabubuksan ang portal na kumukonekta sa mundo ko at sa mundo ninyo. Kapag bubuksan mo ang portal na iyon, ay saka pa lamang ako makakabalik sa inyo sa piling ng Nanay Sylvia mo. Paliwanag ng kanyang ama. Napakalakas ng kabog ng puso ni Amanda sa sinabi ng kanyang ama. Hindi maramdaman ni Amanda ang pangungulila niya sa lalaking ito, kundi panganib ang nadarama ni Amanda. Nakikita mo ba ang batong ito? Ito ang portal na lagusan patungo sa aming mundo, Amanda. Kapag makabalik ako sa aming mundo, ay maging malaya na ako makakalabas-masok sa portal na ito. Kukunin ko lang ang hiyas ng buhay na siyang magbibigay laya sa pagkakakulong ko rito. Patuloy na paliwanag ng di pamilyar na lalaki sa kanya na may mukha ng kanyang ama na si Alano. Lumapit ito sa kanya. Ikaw lamang, anak, ang makakapagpabukas sa portal na ito. At kapag mabubuksan mo na ang lagusan, ay kunin mo ang maliwanag na bato para sa akin para makasama ko na kayo ng ina mo. Wika ng lalaki. Napapailing si Amanda. Hindi ito ang kanyang ama at nararamdaman niya. Hindi kasi itay. Sinungaling ka. Matapang na wika ni Amanda sa lalaking kaharap. Ngunit mas lalo pa itong lumapit kay Amanda. Kaya napaatras ang dalaga at nakadama ng kaba. Huwag kang lumapit sa akin. Wika ni Amanda na napapaatras na. Namilog ang mga mata ng dalaga nang may nasandalang isang matigas na katawan ng lalaki. Paggalingon niya, si Sir Alaric na mabali siyang itinago sa likuran. Huwag kang maniwala sa kanya, Amanda. Isa siyang linlang. Hindi siya ang ama mo. Sabi pa ni Alaric na hinarap ang lalaking kay tagal na niyang hinanap sa daigdig ng mga tao. Sa isang iglap pa ay bigla na lamang nagbago ang anyo ng lalaking kanina ay ginaya ang mukha ng kanyang ama. Isang engkantadong may mahabang tenga. Ang buhok ay kulay puti at mahaba hanggang bewang nito. At may matatalas itong mga ngipin. Dito na nakaramdam ng kilabot si Amanda sa nakikita niyang pagbabago ng anyo ng lalaki habang papalapit sa kanila.
Nakita na niya ito. Ito ang mukhang nakita niya noong nakaraang araw habang kausap si Raveno. Kahit kailan ay napakahilig mong mangialam sa mga ginagawa ko, Alaric. Pero hindi mo na ako ngayon kayang labanan pa dahil wala ka ng kapangyarihan. Ang magiting na kawal ng mga banwaanon na piniling manatili sa mundo ng mga tao at piniling maging tao. Isang napakalakas na halakhak ang pinakawala ng engkantadong hindi mawari ni Amanda kung ano. Amanda, buksan mo ang portal nang maibalik ko na si Ikaros sa mundo ng mga engkanto. Utos ni Alaric na noon ay inahanda ang sarili sa pagsugod ng kalaban. Si Ikaros ay isang panulay na engkanto na kayang manggaya ng mukha ng mga tao. May kakayahan din silang magpakita sa mga panaginip ng mga tao at nagpapakita siya sa panaginip ni Amanda para lamang malinlang niya ang dalaga na tumungo sa Mount Balatukan. Habang si Alaric ay ang mandarigmang banwaanon na nagiging abya ni Amanda. Si Amanda ay ang anak ng isang babaylan na si Sylvia na nakapag-asawa ng isang engkantadong banwaanon na si Alano, ang hari sa mundo ng mga engkanto. Pinili ni Alano ang manatili sa daigdig ng mga mortal sa maiksing panahon para makasama ang asawa at anak. Nang dumating na ang tamang oras ng kanyang paglisan, ay nawala na lamang siya rito sa Mount Balatukan. Si Sylvia na asawa niya ang nagbukas ng portal noon para sa pagbabalik niya sa kanilang kaharian. Nang araw na iyon kung saan binuksan ni Sylvia ang portal, ay napakakapal na mga ulap at hamog sa paligid. Kung kaya bumagsak sa bundok Balatukan ang isang eroplano. Hindi nila nahuli noon si Ikaros, kaya nanatili sa mundo ng mga tao si Alaric na piniling maging tao para lang sa kanyang misyon na ibalik si Ikaros sa mundo ng mga engkanto. Nais ni Ikaros na makuha ang hiyas na bato na nasa portal na siyang lagusa ng mga engkanto sa mundo ng mga tao. Ang portal ay nagbubukas lamang kada sasapit ang asul na buwan. Tanging ang isang mortal lamang na babaylan ang may kakayang magbubukas ng portal na ito. Dahil noon pa man, kung sino sa mga sakop ng ninuno na kasundo ng mga engkanto noon na magbabantay sa portal, dapat ang susunod lang ay ang mga salin lahi. Sana hindi kayo nalito. Matagal na panahon na ang pananatili ni Ikaros sa mundo ng mga tao at hinihintay ang bagong babaylan para buksan ang portal. Pinagtataguan niya pa si Alaric na nagpapakatao para lamang mahuli siya. Sir, hindi ko alam kung ano ang mga pinagsasabi niyo. Wala akong alam kung paanong buksan ang portal. Natatakot na wika ni Amanda. Kung kanina ay napakalakas ng loob niyang hanapin ang pinanggalingan ng boses na tumawag sa kanyang pangalan, ngayon naman ay tumiklop lahat ang tapang ng dalaga. Ang awit ng lola mo, iyon ang susi sa pagbubukas ng portal. At sabayan mo ang indayog ng hangin ng kalikasan. Wika ni Alaric, na noon ay iniiwasan ang pagsugod ng engkantadong panuway na si Ikaros. Mas lalong natakot si Amanda sa nakikitang kamuntikan ng tamaan si Sir Alaric sa pag-atake ni Ikaros, kaya hindi makapag-isip ng maayos si Amanda. Pero nung muling dinaluhong ni Ikaros si Alaric, ay nagmamandaling inalala ni Amanda ang awit ng lola niya at kung papaano nitong sasabayan ng indayog ng katawan ang hangin. Namangha ang dalaga nang magsimulang magliwanag ang malaking batong nakatayo rito sa crater. Pero bago pa man nangalahati si Amanda, ay tinamaan na ni Ikaros si Sir Alaric na gumulong ang katawang tao sa lupa. Wala itong kapangyarihan at lakas bilang engkanto,
dahil pinili ni Alaric na magiging tao sa mundo ng mga mortal para hanapin si Icaros. Walang masamang kapangyarihang taglay si Alaric para mabuhay dito sa mundo ng mga mortal. Hindi kagaya ni Icaros. Sir Alaric, Sambit ng dalaga. Ang portal na kanina ay nagsisimulang magliwanag ay muling bumalik sa pagiging matigas at malaking bato. Mabilis na dinaluhan ni Amanda ang kanyang guro at itinayo. ako ang harapin mo. Wika ni Amanda na inilayo ang katawan ni Alaric sa kanya. Nagsisimulang umusal ng isang orasyon ang dalaga at pagkatapos noon ay nagbago ang kanyang anyo. Nagliliwanag ang paligid at ang liwanag ay nagmumula sa katawan ni Amanda. Hindi din niya maipaliwanag kung paano niya yun nagawa. Ang babaylan. Bulalas ni Icaros. Natakot nang masilayan ang buong kaanyuan ni Amanda. Nagising ng makapangyarihang babaylan na hindi niya pwedeng labanan. Katapusan na ng buhay ni Icaros kapag makapanakit siya ng isang babaylan dito sa mundo ng mga mortal. Kaya kailangan niyang umalis rito sa kinatatayuan niya. Hindi niya pwedeng tapusin si Amanda ngayon dahil wala pa sa mga kamay niya ang hiyas. Ang kaninang simpleng tao na si Amanda sa ngayon ay nagiging isang makapangyarihang babaylan na may lahing engkantada. Matulis ang tenga at mahaba ang puting buhok. Bago pa man nakakilos si Amanda ay mabilis na naglaho si Icaros sa kanilang harapan ni Alaric. Napapangiti naman si Alaric na nahihirapang tumayo at lumapit kay Amanda. Nagawa mong ilabas ang kapangyarihan mo bilang babaylan at engkantada, Amanda. Masayang wika ni Alaric. Hindi naman makapaniwala si Amanda na sinipat ang sarili, pero hindi niya nakikita ang kanyang buong muka. Tanging ang mahabang puting buhok niya lang ang nakikita niya at ang balat niyang sobrang puti rin. Isa akong engkantada? Nagtatakang tanong ni Amanda kay Alaric. Oo, ang ama mong si Alano ay isang prinsipe ng engkantado na nagmumula sa aming mundo. Marami ang nasasakupan noon ni Icaros ang nagre-rebelde sa aming kaharian para makuha ang hiyas na bato. Tumakas sila nang bumukas ang portal sa kabilugan ng asul na buwan. Walang kaalam-alam noon si Amanda tungkol sa pagkatao ng kanyang amang si Alano. Kaya pala ito nawala sa Mount Balatukan dahil bumalik na ito sa mundo ng mga engkanto. Ang araw na yon ay nakatakdang huling araw ni Alano dito sa inyong daigdig, Amanda. Limitado lamang ang kakayahan naming manatili rito sa inyong mundo. Wika ni Alaric. Nasapo ang masakit na katawang tumilapon kanina sa pagsugod ni Icaros. Napapailing na lamang si Amanda na nakatitig kay Alaric. Kung ganun, paano kang nananatili rito sa mundo namin, Sir Alaric? Tanong ni Amara sa lalaki. Nalilito siya sa lahat ng nangyayari. Kung ang amang si Alano ay kailangan ng bumalik sa mundo ng mga engkanto, paanong nananatili rito si Alaric sa mundo ng mga tao? Dahil pinili kong manatili rito, hindi na ako pwedeng bumalik sa aming mundo. Dahil isa na akong tao at wala na akong kapangyarihang kagaya ng mga engkantado. Wala na akong lakas na kagaya nila. Isa na lamang akong normal na tao na magkakaedad, tatanda at mamamatay pagdating ng araw. Paliwanag ni Alaric sa dalaga. Natigilan naman si Amanda. Bakit mo piniling manatili rito? Sa kabila ng kaalamang mawawala ka rin dito sa mundo namin, bakit mo piniling maging tao?
Hindi makapaniwala si Amanda sa nalaman. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Alaric, sabay hawak sa mga kamay niya. Pinili ko maging tao at manatili sa daigdig niyo para mahuli si Ikaros. Para maging ligtas ang dalawang mundong napamahal na sa akin. At higit sa lahat, dahil sa iyo. Ani Alaric. Napakalakas ng kabog sa puso ni Amanda sa narinig. Pinagluloko mo ba ako, sir? Seryosong tanong ng dalaga na tinaasan ng kilay ang lalaking kaharap. Pagdating sa iyo, sumiseryoso ako, Amanda. Matapos bumalik sa aming mundo ang ama mong si Haring Alano, ay ito ang misyon ko. Kaya ako pinapunta rito sa daigdig niyo. Si Ma'am Sylvia pa nga ang nagbubukas ng portal para sa pagdaan ko. Pagkakwento pa nito sabay halik sa mga kamay niyang hindi pa rin binibitawan ni Alaric. Simula pa man noon ay tinatanaw na kita hanggang sa nagiging ganap kang dalaga, Amanda. Tumigil ito sandali at hinawakan ng maliit niyang pisngi. Nagtama ang kanilang mga mata at nasilayan ni Amanda ang gwapong mukha ni Alaric na nasisinaga ng maliwanag ng buwan. Pinili kong manatili para makasama ka at wala akong pakialam kung maging maiksi man ang buhay ko kagaya niyong mga tao. Mas pipiliin ko ang maiksing buhay na kasama ka, Amanda, dahil mahal kita matagal na. Bulong ni Alaric sa kanya. Mahal mo ako? Tila nangangarap na tanong ni Amanda. Matagal na siyang may gusto sa kanilang guro at hindi niya lubos maisip na gusto rin siya ni Alaric. Sandaling nawawala sa mundo si Amanda. Tila ba siya'y nakalutang sa alapaap ng iilang sandali habang magkatitigan silang dalawa ni Alaric sa ilalim ng maliwanag na buwan. Ramdam niya rin ang mabilis na tibok ng puso ng engkantadong minahal siya. Ramdam din niya ang mainit na hininga ni Alaric na dumadampi sa kanyang pisngi. Mahal kita, Amanda. Mahal na mahal at naghahanda na akong tumira sa inyong mundo na kasama ka hanggang sa ating pagtanda. Napakagatlabi si Amanda. Hindi niya mahagilap ang dila para bigkasin kay Alaric na mahal din niya ito. Pero naiiyak na siya sa sobrang saya. Naghahalo na ang mga nadarama niyang saya at pag-aalala para rito sa lalaking engkantadong piniling maging tao para makasama siya ng habang buhay. Mahal mo rin ba ako, Amanda? Nakakunot noong tanong ni Alaric. Ngunit imbis na sumagot, ay napaiyak na lamang si Amanda. Ngunit napasinghap na lamang siya nang mula sa mga dahon ng mga malalaking puno, naroon ay lumilitaw ang maraming klase-klaseng alitaptap na nagpapaliwanag lalo sa buong paligid. Namangha si Amanda sa nakita at aliw na aliw ang mga matang nakatitig sa mga alitaptap. Nagulat na lamang siya nang bigla siyang sinunggaban ni Alaric ng halik sa labi. Dampi lamang iyon, pero napapangiti na lamang si Amanda. Kasi tsalap daw, di joke lang. Biglang nawala ang lahat ng nadaramang takot niya kanina kay Ikaros. At masaya silang nag-uusap ni Alaric ng tungkol sa pagiging babaylan niya at ang misyon ni Alaric sa mundo ng mga tao. Kailangan nating maibalik si Ikaros sa aming kaharian. Tinataglay niya ang ipinagbabawal na kapangyarihan. Kaya hanggang ngayon ay buhay pa siya dito sa mundo ng mga tao. Kaya niyang magpalitan niyo sa pagiging tao at engkantado. Isa siyang panganib sa mga mortal, Amanda. At mas magiging makapangyarihan pa siya kapag makukuha niya na ang hiyas na nasa portal. Maaari niyang dalhin ang mga kalahi niyang panuway dito sa inyong mundo para magasik ng lagim at mga karumal-dumal na bagay.
Nahuhuli ko na ang iilang mga kasamahan niya. Si Icarus na lamang ang hindi ko pa nahuli, mahal ko. Saad ni Alaric habang maghahawak kamay silang naglalakad, pauwi na ng mga camp nila. Magiging tahimik at masaya ang buhay natin kapag natupad ko na ang huli kong misyon, ang paghuli kay Icarus. Ani pa ni Alaric habang nalalapit na sila sa kanilang camp. Marami pang gustong itanong si Amanda kay Alaric, kaya nag-uusap pa sila sa harapan ng bonfire na ginawa ng lalaking engkantado. Nagtataka siya na kung pwede naman palang manatili ang mga engkantado sa kanilang mundo, bakit hindi nananatili sa mundo ang kanyang ama? May mataas na katungkulan ang iyong ama, mahal ko. Siya ang pumalit sa aming hari matapos patayin ang mga kalahi ni Icarus. Hindi niya pwedeng pabayaan ang aming kaharian. Magkawatak-watak kami kapag wala ang aming hari, Amanda. Saad ni Alaric. Sa ngayon ay naging malinaw na kay Amanda ang dahilan ng kanyang ama kung bakit nito piniling bumalik sa kanilang kaharian. Yun pala ay nang dahil sa napakabigat na tungkulin ni Alano sa kanyang lahi. Samantalang sa gitna ng makakapal na kakahuyan ay naroon si Icarus na nagmamasid lamang kay Amanda. Hinihintay niyang makatulog ito para muling dalawin sa panaginip. Hindi pwedeng hihintayin pa niya ang pagdating ng asul na buwan para sa pagbubukas ng kanilang portal. Hindi ako pwedeng mabigo. Kailangan ng buksan ng babaylan na iyan ang portal ng aming kaharian. Hindi ako makakakilos kapag hinihintay pa ang pagdating ng asul na buwan. Wika ni Icarus sa sarili. Kapag darating ang asul na buwan, ay magtitipon-tipon ang lahat ng mga engkantado dito sa bundok Balatukan. Hindi siya makakagalaw sa pagkuha sa hiyas kapag nariyan ang matagal na niyang pinakamahigpit na kalabang si Alano. Makapangyarihan ito, kaya kayang-kaya siya nitong pabagsakin kapag nahuli siya. Maswerte na lamang siyang nakapagtago noon sa katauhan ng batang si Ravino. Sa oras na mapapasakin na ang hiyas, Alano, ay mapapasailalim na rin ang kapangyarihan ko, ang asawa at anak mo, mga kalahi ng babaylan, pati ang dalawang mundo. Napangisi na lamang si Icarus nang makitang pumasok na sa tent niya si Amanda. Muli ay dadalawin niya si Amanda sa panaginip at lilinlangin. Hintayin na lamang niya na makatulog si Amanda. Kapag matulog na kasi ang dalaga, ay mas madali na lang sa kanya ang lahat ng balak niya. Papasukin niya ito sa panaginip. Hanggang sa maya-maya lang ay pumasok na rin sa tent si Amanda matapos magpaalam kay Alaric. 2:00 ng madaling araw nang maramdaman ni Amanda ang lamig ng kanyang balat. Napalingon ang dalaga. Ganoon na lang ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso nang makitang nasa ibang lugar na siya at wala na siya sa loob ng tent nila ni Ann. Kinakabahan ng dalaga. Nagpapalingalinga siya sa paligid at nakikita ang mga makakapal na ulap sa paligid. Napakalamig ng hamog na nararamdaman niyang dumadampi sa kanyang balat. Nasaan ako? Anong lugar to? Bakit narito ako? Nasa loob ako ng... Hindi na ituloy ni Amanda ang sasabihin nang makita ang taong nakatalikod sa kanya. Ikaw na naman? Bakit mo ko dinala sa lugar na ito? Tanong ng dalaga. Inihanda niya ang sarili sa maaaring gawin ng lalaking ito. Kailangan niyang makatakas mula sa lalaking ito. Nagbabanta ang panganib na nadarama ni Amanda sa mga oras na iyon. Hindi siya maaaring magkamali. Ang lalaki sa kanyang panaginip ay si Icarus. Si Icarus na kinopya ang mukha ng kanyang ama, pati na rin ang kanyang boses.
Hindi na siya pwedeng malinlang pa ni Ikaros sa pagkakataong ito. Hindi niya alam kung paanong gamitin ang kapangyarihan niya bilang babaylan para ibalik ito sa kaharian ng mga engkanto. Pero tutulungan siya ni Alaric sa misyon ito. Makinig ka sa akin, Amanda. Susundin mo ang kagustuhan ko. Uwi ka ni Ikaros. Hindi mo ako mapapasunod sa gusto mo. Mas mabuting bumalik ka na sa inyong mundo at huwag mo nang pangarapin pang sakupin ang mundo ng mga mortal. Napakalaki ng kasalanan ginawa mo sa mundo ng mga engkanto, kaya nararapat lang sa iyo ang maparusahan. Matapang na wika ni Amanda. Napangisi naman si Ikaros sa winika ng dalaga. Lumabas sa mga matatalas ng ngipin nito. Habang si Amanda ay lihim na ipinagdarasal na sana'y magawa niyang labanan si Ikaros gamit ang kapangyarihan ng isang babaylan. Alam niyang hindi pa sapat ang kaalaman na meron siya sa paggamit ng taglay na kapangyarihan ng isang babaylan. Pero hindi natatakot ang dalagang si Amanda para harapin ang masamang kagaya ni Ikaros. Ang hiyas lang naman ang kakailanganin ko para magpapatuloy ang buhay ko sa mundo ng mga mortal na malaya at habang buhay. Sige na, Amanda. Hindi ako kagaya ni Alaric na tanga at piniling mabuhay bilang tao dito sa inyong mundo. Isang nakakabinging halakhak ang kasunod sa mga katagang iyon ni Ikaros. At mas lumapit pa ito kay Amanda na inihanda ang isang orasyon para sa kaharap na engkantado. Napakaganda ng inyong mundo, Amanda. Dito may kalayaan. Hindi kagaya sa aming mundo na pinamumunuan ng iyong ama. Dito kung makapangyarihan ka at mapera, ay ikaw ang ginagawang amo. Kapag mananatili akong makapangyarihan dito sa inyong mundo, ay susundin ako ng mga tao at sasambahin. Kaya kailangan ko ang hiyas. Kaya buksan mo na ang portal, babaylan. Bago pa man tuluyang mas nakalapit si Ikaros kay Amanda, ay nagbago ang mukha nito at nagiging si Rabino na kababata niya. Amanda, mahal kita. Kapag bubuksan mo ang portal, ay magiging makapangyarihan na ako. Tayong dalawa. Tayo ay titingalain ang lahat. Mapapasunod natin kahit pa ang gobyerno ng mundong ito, Amanda. Kaya sige na, buksan mo na. Naniningkit ang mga mata ni Amanda. Kaya pala, may kakaiba siyang nadarama kay Rufino dahil sinakop na pala ang katauhan ng kaibigan niya ng isang panuway na engkantado na nangarap na sakupin ang buong mundo gamit ang hiyas ng portal na bumabalanse sa mundo ng mga mortal at engkanto. Nagsimulang humimig si Amanda para buksan ang portal, pero hindi niya ibibigay kay Ikaros o Ravino ang hiyas, kundi para ibalik ito sa mundo ng mga engkanto. Narito na si Alaric, kaya mas lalong lumakas ang loob ni Amanda. Hindi ito nakikita ni Ikaros dahil nakatago ito sa likod ng malaking puno. Nag-iba ang ihip ng hangin sa paligid. Mas lalo iyong lumakas at lumamig. Ang mga hamog sa bundok balatukan sa madaling araw na yon ay mas lalong kumapal. Nang magsisimula na ang himig ng babaylan, ay unti-unti na ring pumatak ang ulan. Sa tuwing madaling araw, umaga, tanghali, hapon o gabi, na bigla ang nagbabago ang klima sa tuktok ng Mount Balatungan, ay sinyalis iyon ng pagbubukas ng portal ng mga engkanto papunta sa mundo ng mga mortal. At tanging ang makapangyarihang mortal na babaylan lamang ang may kakayahang gawin iyon. Napahalakak si Ikaros nang tuluyang lumiwanag ang portal at bumukas. Ito na ang matagal niyang hinihintay.
ang pagbubukas ng babaylan sa portal ng mga engkantado. Pero bago pa man nakalapit si Ikaros sa nagliliwanag na hiyas ng portal, ay isang palaso na ang tumama sa kanyang dibdib. Ang palaso ng mandirigmang banwaano na si Sir Alaric. Napasigaw si Ikaros sa sakit at ang katawan ay nasa lupa. Pero gumapang pa rin si Ikaros, papalapit sa hiyas. Nagpupumilit siyang bumangon para makuha ang maliwanag na hiyas. Tumigil ka na, Ikaros. Ito na ang katapusan mo. Hiyaw ni Alaric. Napatawa naman si Ikaros na binunot ang palaso sa kanyang katawan. Akala mo, kaya mo akong patayin. Isa ka lang tao, Alaric. Wala ka ng kapangyarihan na kagaya noong banwaanon ka pa. Mas pinili mong maging tao. Isa kang hangal. Nang dahil sa pagmamahal mo sa babaylan na iyan. Dumadagongdong ang malakas na pagtawa ni Ikaros na mas lumapit pa sa hiyas. Hindi mahihina ang mga tao, kagaya ng akala mo, Ikaros. Sila ang pinakamalakas na nilalang dahil sa taglay nilang kabutihan sa puso. Wika ni Alaric na binunot ang 45 na baril na may balang pilak. Sinadya niya iyong ipagawa dahil sa mundo ng mga tao, ang pilak ay isang makapangyarihang elemento sa daigdig ng mga tao na kayang pumatay ng mga masasamang nilalang sa dilim, na kayang lumason sa makapangyarihang dugo ng panuway na si Ikaros. Bago pa man nahawakan ni Ikaros ang hiyas, ay bumagsak siya sa lupang duguan. Hinihingal si Ikaros habang nangihina naman si Amanda na lumapit kay Alaric. Hindi pa niya kayang kontrolin ang kapangyarihan sa pagbubukas ng portal. Anong ginawa mo sa akin? Nanghihinang tanong ni Ikaros na pilit nilalabas ang pilak na balang tumagos sa gilid ng kanyang puso. Napapailing na lamang si Alaric. Kung hindi mo pinangarap ang labis na kapangyarihan, ay hindi ito ang sasapitin mo, kapatid kong kawal. Ang pilak ay may lason sa dugo ng mga engkanto. At walang gamot ang kayang hilumin ang sugat mo, Ikaros. Dito ka na mamamatay. Habang sa kaharian ng mga engkantado, ay naalarma si Haring Alano nang maramdamang bumukas ang portal nang hindi pa sumapit ang asul na buwan. Anak ko, Amanda, narito ka. Nagmamadaling dinala niya ang isang hukbo ng mga mandirigmang engkantado at naabutan sa nakabukas na portal si Alaric na isa ng tao. Nasa bisig nito ang kanyang anak na si Amanda, habang nasa lupa naman nakahandusay ang naghihingalong si Ikaros. Mahal na hari, pagbati po. Pagbati ni Alaric sa Haring Alano, sabay ukod sa harapan ni Alano. Pero hindi siya pinansin ng hari na patakbong lumapit sa kanila at niyakap ang anak na kay tagal niya nang hindi nakikita. Amanda, anak ko. Napahagulgol si Alano na mahigpit na niyakap si Amanda. Si Amanda naman ay napayak. Hindi niya akalaing buhay ang kanyang ama. Nasa mundo lamang ito ng mga engkanto at naghihintay sa kanyang pagbubukas ng portal. Matapos kasing isara ng ina ang portal, ay hindi na ito binuksan pang muli ni Sylvia. Natatakot siyang makuha ni Ikaros ang hiyas ng portal, kaya tiniis ni Sylvia na hindi makita ang asawang si Alano. Sa pagputok ng araw ng silangan, ay muling nagsara ang portal. Inilabas ng portal ang mga taong si Amara at Alaric habang nanatili sa mundo ng engkanto si Alano. Naibalik rin sa mundo ng mga engkantado ang masamang panuway na si Ikaros. Naghihingalo na ito ng dahil sa pagbaril sa kanya ni Alaric. Pero sa laki ng kasalanang nagawa ni Ikaros, ay kamatayan ang hatol sa kanya ng buong mga engkantado at engkantada.
Kinaumagahan. Amanda, gising na huy. Grabe naman ang babaeng ito kung matulog. Ani Ann, naniyog-yog ang katawan ng kaibigan. Natigilan na lamang siya nang pumasok sa tent nila si Alaric na may dalang 2 tasa ng hot chocolate. Magandang umaga, Ann. Ako na ang gigising kay Amanda. Kumuha ka na lang ng tsokolate mo doon at maghanda na kayo ng almusal natin para sa pagsisimula nating suriin ang mga malalaking puno sa bundok Balatukan. Utos ng gurong si Alaric. Napatutop si Ann sa bibig at kinilig ng husto. Kagabi ay sinilip niya ang kaibigan at si Sir Alaric na nag-uusap sa harapan ng bonfire. Napakasweet ng dalawa na nakaupong magkahawag kamay habang ang kaibigan niya ay nakasandal sa katawan ni Sir Alaric. Hindi pa man sinabi sa kanya ni Amanda, alam niyang may relasyon na ang kanyang guro at ang kaibigang si Amanda. Tila tuloy siya'y kitikiting kinikilig na tumungo sa mga kaklase niyang nakapila para kumuha ng mainit na tsokolate. Tsokolate tablia yon. Ay, ang ganda ng gising ngayon ng kaibigan kong Impacta. Niya sa sariling tila nangangarap ng gising. Kinahaponan ay umuwi na rin ang mga forestry student at natapos na ang kanilang camping. Habang kinagabihan ay sumapit na ang kabilugan ng asul na buwan. Naroon sa kalagitnaan ng Mount Balatukan ang mag-inang Sylvia at Amara kasama si Alaric at ang kaibigan niyang si Ravino na nakalaya na sa pangmamanipula ni Icaros. Hinihintay nila ang kusang pagbubukas ng portal para ang kanilang buong pamilya ay muling magkakaisa. Isang sekreto ang ibinunyag ng babaylang si Amanda na sa bawat makulimlim, maulap at maulang panahon sa tuktok ng Mount Balatukan ay nagbubukas ang portal para dalawin ni Amanda ang kanyang amang hari na si Alano sa daigdig na mga engkanto. Kaya naman sa mga malalapit dito, lalo na sa mga taga Mindanao, kung makikita mo ang Mount Balatukan, nakapagtatakang minsan ay mapupuno ito ng ambon kahit sa mainit at maliwanag na panahon sa mga katabing lugar nito. Ibig sabihin noon ay nagbubukas ang portal sa daigdig na mga engkantado. O sa mga nagbabalak na umakyat sa bundok na ito, mag-ingat lang kayo. Kasi bali-balita na marami ditong taong labas. Yun lang po at maraming salamat. Hanggang dito na lang po ang kwento. Alam nyo na siguro ang ending. Mag-asawa na sila ni Amanda at ni Alaric Yuson. Di joke lang.